Hello Ray guys! Good morning! Sobrang aga namin sa Rusta. Nagaling na kami dito kahapon pero hindi ako bumili ng lupa guys kasi hindi na magkakasya doon sa sasakyan namin. So ngayon na lang ako bibili kasi may mga nakita ako mga nakasale kahapon guys na mga lupa kasi na-open na yung mga lalagyan niya. So yun yung bibilhin namin ni Nico. So yan na yung asawa ko guys. Oh, ang kabulingit dyan daw na. Pero wag na sila ipaki guys. Basta, bibilhin lang namin yung kailangan namin dito kasi mag-aayos din si Nico ng sasakyan today. Mas mura kasi ang multa dito guys or itong lupa. Multa ang tawag sa lupa. Daddy, look at this. 179. It's very nice, no? No, got the plastic. And this one also 199. Yeah. It's okay. Ito ang bibilhin ko guys kasi 3 piraso siya 8.99. But that one daddy, take that one. No, it is Alinus. It's now 2 euros. You look. No, I mean that one ba? The one with orange tag. It's 2 euros. Oh, wait. Yeah. Because it's still full. It's risky. Yeah, it will not. We will make it stand. That's why I didn't clean the car yet today. Kaming ng ano guys, nagpupunta ng mga garden centers ngayon kasi nga marami ng mga tanim. So ito pa dito, meron pang mga bukas. Ayan o, kasi mga nakasale na ito guys. So ito nang bibilhin ko kasi mas cheaper siya. Yan ang bibilhin namin guys kasi tag 2 euros na lang siya. Ayan. That one to daddy. Maybe I can take this. No, it's okay like that because we can put it the back side of the car. That's why I said like I will just clean the car tomorrow. Kasi tantoy wheel. Tama. Ni. Yung second and Alinus. Yeah. No. That's enough. So four bags. 8 euros. Ni. Rather than paying how much was it? 8.99 or 9 euros 3 bags. So malaking savings na rin to. Kasi alam nyo guys yan, itatapon na lang Manila yan, no? Pero hindi ko man yan maabutan sa Haviki guys. Kabilihin ko na lang talaga siya. Kasi sayang din ba? Kasi lupa lang naman yan, oy. Is naka-save ako. So yan na guys, may lupa na tayo guys. May sarili. I think you can put that one there because it's standing. May sariling lupa na tayo kasi kitnan mo yung sasakyan ko guys, sobrang dumi yan, no? So kailangan ko tong linisin bukas kasi bumili na kami ng panglinis. And bago ko siya malinisan guys, bumili ako nitong lupa. Kasi ito may mga butas kasi ito. Kasi yung next time na bibilhin ko yung wala ng butas, no? Kung wala na. Pero kung meron pang mga naka-sale guys, di yung sale ang bibilhin ko kasi makamura tayo dyan, oh. Ha? Okay? Diba, daddy? Gawa ako ng siopaw guys, no? So kailangan ko ng chicken and pork. Pero dito lang kasi ako makakabili ng chicken na fresh. Hopefully meron sila guys kasi wala. Di doon sa Lidl bibili. Wala sila fresh pa guys, no? Hindi pa daw nakarating yung stocks nila. Mamaya pa daw siguro hapon. Kaya punta na lang ako dun sa Lidl. Doon na lang ako bibili ng chicken na gagamitin ko para sa paggawa ng siopaw. Dito kami guys sa kapatid ni Nico. Tingnan niyo si Marsa. Marsa! Tagal niyo nang hindi nakita si Marsa sa mga videos. Sobrang itim mo, eh. Friends sila ni Pimo, guys. Tapos meron isang bagong aso dito ngayon. Yung tumatahol. Sabi ni Nico kanina, hindi niya daw na-notice si Marsa na dito nakaupo sa may bench, guys. Kasi sobrang itim niya.
Lapit yung kabayo, guys. Moika! Perfect. As of the moment, guys, isang horse pa lang ang nanganak. Yung ibang horses na buntis is inihintay pa na manganak sila. So, under monitoring pa. Pero yung mag-ina dito, guys, si Vapu tsaka yung anak niya, andito na sila sa labas. Ang cute ng baby horse, oh. Naka-pink siya na jacket. Ang cute! Ayan, guys, oh, yung baby horse. Moy! Yan guys, oh. Yung nanay niya andun. Nandun ang nanay. Nandun ang nanay niya, guys. Cute, diba? Naka-pink siya ng jacket. Terve! Terve! Ayaw pa niyang pahawak, guys. Ay? Ha? Ay? Nakatingin yung nanay, guys. Tula. Nagdadalawang isip pa siya. Pero meron na siyang tail. Ang cute ng tail niya, guys, oh. Ayan, oh. Pero paghahaba yan, guys. Ganyan yan kaganda sa tail ng kanyang nanay. Tumatakbo na. Ay, 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 ay. Ang ganda. Hey, baby. Ay, so pretty. Alam niyo ba, guys, itong kabayo na to? Binuntis siya, guys. Yung nanay nito, guys, si Vapu, is dinala siya sa Sweden para doon siya buntisin. Tapos, travel siya pabalik ng Finland. Hala, ututan tayo nito. Patay tayo dyan. Ang ganda nila tingnan, no? Playful din talaga, no? Basta small pa yung mga horses. Ang cute tingnan. Ang ganda ni Vapu, guys. Mommy Vapu. Baby niya. Cute. Playful din yung horse, guys. Nakatakbo-takbo siya. Hey guys, andito kami ngayon sa forest na. Itong forest na to is naputol siya, guys. And alam nyo ba, guys, nakakita na ako finally sa wakas. First time in spring nakakita na ako ng tumubo na Corvaceae or yung false laurel. Pero sobrang maliit pa siya, guys. Guys, oh. Yan. Pero maliit pa siya, guys, yung color itim. Hindi ko siya hawakan, no, kasi poisonous yan. Pero babalikan ko tong lugar na to, guys. Baka dito talaga ako maka-jackpot and maka-pick na mga false laurels na marami. Titingnan ko pa yung ibang area dito. Hindi mo talaga siya mapansin, oh. Pero ayun siya. Finally, guys, nakakita na ako. So baka dito sa forest na talaga tayo swertehin. Kasi itong forest na to, guys, naputol siya few years ago. And ganito na yung itsura ng forest. Pero meron ng mga tinanim dyan ng mga pine. Ayan, pero maliliit pa sila. Kahanap lang tayo, guys. Tatarasan lang natin yung mga mata natin. Kasi sabi doon sa Finnish group ng mga mushroom hunters, guys, is meron nang tumubo sa ibang lugar. Tapos ibang lugar dito malapit sa amin wala pa daw.
Pero guys, nakakita na ako ng isa. So baka this year, no, dito ako makahanap ng marami nun. I hope, hopefully guys. Kasi gusto kong ipakita talaga sa inyo na ano, masarap siya na mushroom and masarap siyang i-pick. Pero alam nyo ba this year, kasali na siya sa mga non-edible na mushroom dito sa Finland. Kasi nga, scarce din siya guys. Hindi siya ganun karami sa ibang part ng Finland. And mahirap din talaga siyang hanapin. Kita nyo naman yung kanina, sobrang itim niya. Hindi mo talaga siya malaman na mushroom pala yun. Sa mga ganitong klaseng lugar kasi yan sila tumutubo. Kapag yung forest is na harvest. Yan, titingnan mo lang yung mga butas-butas na ganyan. Kasi kung yung lupa is na-destroy nga yung kanyang structure, dyan sila tutubo. So mga ilang linggo babalikan ko to dito guys and titingnan natin to uli. Mas maganda na mag boots kasi nagsilabasan na rin yung mga snakes dito ngayon, no. So ayaw natin na matuklaw tayo ng snake. Hindi naman siya deadly pero nagkukos kasi siya ng allergic reaction. Kaya much better na magsuot talaga ng boots. Naka-rubber shoes lang tayo, no, kasi biglaan man ito. Nakita lang namin ito ni Nico na area na naputol. Diyan lang si Nico guys. Oh. Dito lang to banda. Pero forest na kasi ito dito. Wala na masyadong dumadaan ng mga sasakyan. Ayan, sobrang laki ng forest na to guys na naputol. Pero tingnan nyo to, meron na siyang tinanim dito na pine. Hirap siyang hanapin actually. Kaya kailangan ng matalas na mata. Pero at least nakakita na ako guys. And hopefully may mga mapick ako dito. Kahit sobrang liit nung nakita ko guys, sobrang saya ko na. At least no, na identify ko na siya na sa ganitong klaseng area talaga siya tumutubo and ganito talaga yung environment niya. Asa ba ito banda? Uy, nakalimot na ko. Dari ba ito? Guys, nakalimutan ko na guys. Ang banda. Doon sa kabila. Yeah. Ayun guys. Ito. Ito dito. So pala, tandaan ko yung bato dyan sa likod. Yeah, I just need to go around but I don't want to go further because I don't have a boots. But maybe a week or two. Jos tuut tähän, niin älä jätä ihan tähän ehkä tielle, että ajat tonne, että ajat tonne ihan tähän risteykseen johonkin. Yeah, so I can come back here next time and check. Jos vaikka roska-auto tulee. At least meron na akong naalam guys and nakita na area na meron siya dito. It's another forest na naman to and kinikilabutan ako kung ito ba yun o hindi. Guys, first time. Oh my god. First time ko makakita guys. Ito yung Scarlet Elf Cup na mushroom. Oh my god, sobrang ganda. Alam nyo ba edible ito? This is edible. Kunin ko nga. Yan guys, oh. Scarlet Elf Cup ito. Edible ito guys sa Norway. Pero dito sa Finland dito kinakain kasi napaka-konti nito dito sa amin. Oy. Tingnan nyo. Ganyan talaga yung kanyang tinitirahan o yung mga puno na mga sanga-sanga ng puno. Kasi itong mushroom na to guys, tumutulong ito na mag-decompose ng mga material sa forest like yung mga kahoy. Oh my god, first time ko makakita guys. As in, kasi napakabihira nito dito sa amin sa Finland. Ang ganda. Tingnan nyo. Oh my god, ang ganda guys. Ang dumi ng aking kukuno kasi tinulungan ko si Nico doon kanina. Baka meron pa yan dito, hanapin natin. Masarap ito guys, pero dito sa Finland hindi siya kinakain.
Actually guys, nagpunta ako dito kasi ito yung mga dinadaanan ng traktor. And ito din yung usually na area na kung saan tumutubo yung mga corvaceae. Pero tabunan ko muna yung pinagkunan ko nito guys, baka dumami sila dito, no. Pero bibihira ito dito sa Finland, as in isa lang ang nakita ko ever guys. I'm so happy nakakita ako. Hindi siya yung perfect cup shape, but anyway, this is perfect already na may natutunan akong mushroom this year. Sobrang ganda. Hanap pa tayo dito, baka meron pa tayong ibang makita. Guys, actually meron pa akong nakitang isa. OMG! Yan o. Another scarlet elf cup. Yan siya guys. Wow. Tingnan nyo guys. Ang ganda. Red talaga siya. Ito yung perfect na cup talaga siya guys. Papakita ko to kay Nico kasi hindi niya pa to kilala guys. Never pa siya nakakita nito. Kasi dito sa Finland, basta red ang mushroom, hindi kakainin. And kasali ito sa mga hindi edible. Pero sobrang sarap daw nito. Sa Norway, isa ito sa mga kinakain nila. Edible mushroom. Pero dito sa Finland guys, hindi siya edible. Tingnan nyo. Yung labas niya guys, medyo pale ang color. Pero yung loob niya, red siya guys. Ang ganda. Wow. First time. Pinakita ko kay Nico guys, hindi niya alam. This is a scarlet elf cup daddy. It's edible in Norway, but in Finland it's not edible. Nasa bahay na kami guys, and ininit ko lang yung lechon manok na nanggaling sa Haviki. So ito na yung food for lunch today, mga onta guys. Kumain na rin si Anika guys. Kahit kumain na yan sa school, sa bahay ulit, kain ulit. Is it good? Good morning guys. Di ko na natapos yung vlog kahapon. No? Na-overwhelmed ako. Na sobrang excited ako dun sa nakita kong mushroom. So guys, dito, nagpapatunaw ako ng sugar. Nilagyan ko to ng sobrang konti lang na mantika. Tapos ito yung aking kamote. Ginawa ko siyang sweet potato fries. Pero mas gusto ko yung lasang Pilipino man guys. Kasi tabang man kasi itong kamote na to. So, itong kamote na to guys, nanggaling to sa Haviki. Tapos sobrang lambot niya. Kaya sineparate ko na lang siyang iprito talaga. Na yung i-deep fry. Tapos ilalagay ko siya dito sa nilatik na asukal para yung maruya sa atin sa Pilipinas ba. Kasi guys, siya, malata siya guys kapag diniretso ko siya, dito ko siya inukay-ukay, no. So ayan na. Hintayin ko na lang maluto yung last batch. Pero maraming pa rin dito guys natira. Kailangan ko ring asikasuhin itong mga sili today. Siguro magtatanim ako ng ilang piraso nito. Maghahanap ako sa YouTube paano to itatanim. Siguro ilugsok lang. Siguro na diretso sa yuta, no? Tapos matubo. Titingnan ko, guys. Baka makain ko na lang din yan lahat. Kasi kahapon, nang andun kami sa bahay ng kapatid ni Nico, natuwa yung nanay ni Nico sa akin, no? Kasi grabe daw yung mga pagkain na tinatapon. Kaya next time daw, sasama daw sila sa amin na bumili doon sa Haviki. Or doon sa food waste. Yay! Ito na siya guys. Pinatay ko na rin yung apoy, no, para dumikit yung sugar niya. Yes. Gusto ko sana yung malalaking hiwa to guys. Yung pangtuhog talaga sa bamboo stick. Sus! Grabe man kalambot good ng batati na to. Batati, magudang tawag nito guys sa Finnish. Itong kamote, batati. Kasi ito ginagawa nila itong mash dito guys, no. Pero tayo, kay Pilipino man tayo, ngawon, bitag. Pagkaon natin sa Pilipinas, putasahay. Mga ganito talaga yung mga pagkain na gusto kong kainin, guys. Hindi ako kain ng mga Jollibee masyado, guys. Hindi kasi masyado mahilig sa mga ganun. Si Anika siguro sa Kasinibo, ipatikim ko sa kanila. Pero yung mga lagot mo, hindi ako guys. Mga kamuti, saging, mga kakanin.
Ready na ito guys. So, i-transfer ko na ito sa aking plato. Muna akong breakfast guys. Dala lunch guys. Yan, nagkaon na sila Nico og tinapay. Ako na lang hindi pa kumain. Niluto ko pa to. Buntag guys. Muna itong pamahaw. Pusyutan kadimaw itong naong ani. Pero today guys, maglilinis talaga ako ng sasakyan. Dito na lang siguro kami maglilinis ng sasakyan guys sa amin. Kasi meron naman kaming tubig dyan nun na galing sa balon. Para hindi na kami magbiyahe papunta doon ka sa kapatid nila Nico. Para tipid na rin sa gasolina kahit pa paano. Pero mga unsa ta guys, para natin yung energy maglinis ng sasakyan mamaya. Kyllä se toi kuitenkin varmaan, jos ei sitten vuokralaisvaiheeksi noin ollut tuolla. Hello guys! Andito kami ngayon sa field. Ito yung kapitbahay nila Nico noon, no? Tapos nanghiram sila kay Nico ng pangkat ng tree. So hindi siya nag-work kahapon kaya nag-decide si Nico na puntahan namin siya dito today. Laki ng ano nila guys, lugar nila. So ito na yung mga trees na naputol na nila. Oh. Ganyan talaga dito guys kapag springtime. Putol talaga ng mga puno para sa darating na winter. Marami na silang nakat. Tinulungan lang ni Nico kasi matanda na rin. Tapos para matapos na rin tong gawain na to. Kasi family friend nila to, no? Yung family na to guys is parang anak na rin nila si Nico. Ayun yung mga anak ni Nico. Ay, mga anak ni Nico. Yung mga anak ng nanay ni Nico. Nanyo tong puno na to guys. Ang ganda ng color niya. Orange yung loob niya. Ang ganda tingnan. Pati yung andoon, oh. Sobrang dark talaga siya na orange. Hindi ko alam anong pangalan ng puno na yan. Tatanong ko kay Nico. Since andito na kami sa forest guys, no? Titingin na lang din ako dito kung merong mga signs ng mushrooms na tumubo kasi itong forest na to dito na harvest ito 3 years or 2 years ago. So check lang naman natin kung meron. Yung mushroom guys pa na tumubo yung Corvaceae. Kasi ito dito guys medyo mabuhangin itong lupa kasi dito. Tingnan lang naman natin. No? Hindi tayo mag-expect masyado. Because napaka rare yun na mushroom dito sa aming banda. Hindi siya ganun karami. Check lang natin. Kung meron. Kaya, hirap din talaga siyang hanapin na mushroom oil. Pero at least kahapon nakakita ako ng isa na patubo na. Hirap siya hanapin guys. Uy, hindi kagala ng ano ba, chanterelles. Mas madali pa yung chanterelles hanapin. Wala talaga akong mahanap dito guys, as in. We are not so lucky. But enough na yung yesterday na meron akong nakita talaga. And I learned something new. So maybe hintayin ko na lang talaga yung mushroom picnic season ng chanterelles and black chanterelles pati ng winter chanterelles or yung mga tawag nito yung mga funnel chanterelles guys na sa autumn and winter. So yun na lang hintayin ko. We are really not so lucky doon sa Musta Torviceae guys. I mean sa ano sa Corvaceae or yung false morels pati yung morels din. Wala masyado dito sa amin. Bibihira kasi talaga siya. Guys, alam nyo ba kanina pa ako pa ikot-ikot dito. Pangalawang gubat na to. Doon ako nang galing sa kabila. Ipat ako dyan sa kabila na naman. Tapos dito. Wala talaga ako nakita guys. Ni trace wala talaga. And itong forest na to, na-harvest ito
2 years ago yata ito. Kasi usually, yung mushroom na yun, tutubo siya kapag 2 years ago. And ganito talaga yung area na gusto niya. Pero guys, napagod na ako and all, wala talaga akong nakita. But it's okay. It's not my luck. Antayin ko na lang talaga yung mushroom season for chanterelles. That will be late summer mag-start. Yeah, alam niyo pa guys, bakit may puno dito na puto lang siya? Yan o, may dalawa. Yan. Tapos yung ibang puno, may andyan pa sila pero hindi siya naputol. Pero wala silang dahon of course kasi hinihintay pa yung time na magkakaroon niya sila ng dahon. Mga birch trees yung mga andito guys, yung mga nakatayo. Pero ang mga puno na andito before was pines, yung mga pine trees. But merong dalawang puno dito, may isang birch and itong pine tree na pinutol siya pero hindi all through down. The reason for that is para tirahan siya ng mga birds and other insects. Example, yung woodpecker. Yan. Sinesave nila yan for the animals para meron pa silang tirahan. And yung mga ibang puno guys na mga nakatayo dyan, hindi yung mga green sa itong walang mga dahon, hindi yan siya pinutol kasi meron silang law dito sa Finland na kapag kinat mo yung forest, kailangan mo mag-iwan ng iilang piraso ng puno. But as you can see, dito sa forest na to guys, wala siyang tanim. But actually, marami na siyang tanim. It's just that hindi lang natin siya ma-appreciate ngayon kasi maliliit pa yung mga puno. And yung mga tinanim naman nila dito is yung mga birch trees. Kaya iniwan nila yung mga birch trees na malalaki dyan para the same kind of tree na ang tumubo dito. But yeah, not really lucky with Corva sieni or yung morels talaga guys. It's not really the mushroom for me maybe. I keep on trying pero hindi talaga ako nakakita ng marami nun guys. Ilang piraso lang talaga ang nakikita ko nun. But anyways, I'll try my luck next time. Mahaba-haba pa naman itong spring season. So, from time to time guys, dadalawin ko yung mga gubat ulit. And titingnan ko kung meron akong makita talaga na mga false morels. Kasi itong area na to medyo moist siya eh. But, nung pinuntahan ko yung isang forest kahapon, isa lang ang nakita ko. So, maybe late tutubo dito sa amin yung mga false morels. I'm not really sure but itatry na naman natin siya. A couple of weeks na naman siguro. Ayun. Hoy! Pagod na ako kakalakad but it's okay kasi magandang exercise din yun for me. It's actually very warm pero nagja-jacket ako guys kasi medyo malamig nga yung hangin. And maganda ang weather today actually. Sarap pa sana maglakad pero napagod na ako guys. Di na ako kasanay maglakad sa forest. Tapos yung lalakaran mo ganyan, lubak-lubak talaga siya guys. Ayun. Kaya nakakapagod din siya sa mga perna natin, no? Ayun guys, yun lang naman for today. I hope you like, share, and subscribe to our channel guys. And sana nag-enjoy naman kayo kahit paano dito sa channel namin. Thank you so much for staying in our vlog. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channels, The Lindemans and Lindemans Outdoors. We will see you next time guys. Hey hey! I've seen the wishing well, but I don't throw pennies down below. I've seen a shooting star, but I don't follow where it goes. I'm not the superstitious kind. You were always meant to be mine. La 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 la. Some people pray all day and cross their fingers tightly in a bow, but I've got open eyes and arms stretched wide because I